Posibleng umabot ng 90 pesos ang kada litro ng gasolina at diesel dahil sa gulo sa Middle East. Ang mga gasolinahan, pakikiusapang gawing utay-utay ang oil price hike. At live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa front line ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ba ang presyo ng gasolina at may bago nang inilatag na solusyon ang gobyerno? Alam mo, Julio, Cheryl, ang presyo ng gasolina dito sa gas station na kinatatayuan ko ngayon ay nasa 56 hanggang 57, habang ang presyo naman ng diesel ay nasa 58 hanggang 61 pesos. 8 sunod-sunod na linggo na nagtataas ang presyo ng diesel, habang ang diesel naman ay 10 sunod-sunod na linggo na. Pero alam nyo, June 2022, kung maaalala natin, ay umabot hanggang 90 o minsan nga ay umabot pa ng 100 pesos sa ibang bahagi ng bansa ang kada litro ng gas at diesel dahil yan doon sa gyera ng Ukraine at Russia. At ngayong kakagulo sa Middle East ay hindi raw malayong maulit yan dahil nga dito sa gulo sa pagitan ng Iran at ng Israel. June 2022 nang umabot ng 90 pesos ang kada litro ng diesel at gasolina sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang panahong pumutok ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngayong 2026, nagkakagulo naman ng Amerika, Israel at Iran. Ayon sa Department of Energy, hindi malayong muling sumipa sa 90 pesos ang kada litro ng gasolina at diesel dahil sa tensyon sa Middle East. Tinatayang nasa 8 milyong bariles kada araw ang ine-export na langis ng Russia, pero mas malaki ang pinagsama-samang oil exports ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iraq at Kuwait na naiipit sa gulo at apektado ng isinarang Strait of Hormuz ng Iran na pangunahing ruta ng mga oil tanker na kumukuha ng supply sa gitnang silangan. We can only look back at our experience ng kaparehong sitwasyon. So, hindi humalayo na mag-i-increase. At nakita na natin nga yun nung June 2022 na yun ang medyo mataas peak price yun ng epekto ng March na sinimulang gulo doon sa Ukraine and Russia. Dahil sarado ang Strait of Hormuz, mas mapapalayo ng ruta ang mga oil tanker na nakakadagdag sa shipping cost. Nauna nang sinabi ng DOE na posibleng tumaas ng 10 piso ang kada litro ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Pero kanina, nilinaw ng ahensya na pwede pa itong magbago. Nag-uusap-usap na rin daw ang DOE at ang mga kumpanya ng langis para sa utay-utay na pagpapatupad ng taas presyo. Pero ngayon pa lang, dumadaing na ang mga tsuper. Wala nang kinikita napupunta sa diesel. Ang naiuwi na lang po namin noon, 200 na lang po isang araw. Pasado pong pahirap po yun sa amin na mga jeepney driver. May maiuwi man po siguro kami, kapiranggot na lang. Naghahanda na rin ang Department of Transportation sa pagbibigay ng fuel subsidy. Nanawagan na ang LTFRB sa mga driver at operator, lalo na yung may mga sira o nawawalang card. Naihanda na ito at ayusin na para hindi na sila mahirapan kapag nagsimula na ang pamimigay ng ayuda. Una na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hihilingin niya sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihan na tapyasan ng excise tax sa langis. Gaya ng Pangulo, nanawagan din ng DOE sa mga opisina ng pamahalaan na magtipid sa kuryente at langis. Madaming nangyayari ngayon na development sa pangdaigdigan. Ang pinakahawak at magagawa ng ating mga kababayan, kagaya rin sa pamahalaan, ay mas maging masinop doon sa paggamit ng mga existing resources natin. Julio, Cheryl, ulitin lang natin umaasa ang Department of Energy na papayag yung mga oil companies doon sa planong utay-utay na pagtataas ng presyo ng langis. Pinag-aaralan na rin ng Malacanang kung mag-i-impose ito ng 4-day work week para makatipid sa kuryente at sa langis sa mga opisina ng pamahalaan. Julio, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.